guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon, isi-share ko naman sa inyo kung paano ninyo ma-recover yung contact number ninyo or cellphone number ninyo kung halimbawa ito ay nakalimutan nyo na or nawala yung SIM card at ito ang naka-register sa inyong SSS account. So, madami akong nakikitang mga comment tulad nito. Ma'am, paano po kaya yon? Nakalimutan ko na po yung mobile number sa SSS kung ano yung nailagay ko na number. Kaya di po ako makagawa ng SSS account. Ayan. Then, isa pa. Ito naman kung paano ma-recover yung cellphone number ko na nakalagay sa SSS ko kasi nawala na po yung SIM card ko na nakalagay doon. Hindi po tuloy ako makagawa ng SSS account. So, dito guys, kung halimbawa mag-create kayo ng SSS account ninyo, so kung hindi updated yung cellphone number ninyo at cellphone number yung gagamitin ninyo, so of course guys, hindi talaga kayo makapag-create ng inyong SSS account. Open nyo lang yung Google search sa cellphone ninyo. Click natin yan. Dito sa may search, click nyo yan. Dito sa search, i-search nyo lang yung SSS E4 form. Ayan, lumabas na yung ganito. Member data change request. Ito na yung form. Click natin yan. Then, dito mamili kayo kung paano ninyo ito ma-download. So, piliin ko is yung Google Chrome. Click natin yan. Then, click nyo yung download. So, nakalagay sa akin is download again dahil meron na ako nyan. Click nyo yung download. Then, ito na yung form guys. Click natin yan. Then, dito mamili kayo kung paano natin ma-open yung o matingnan yung form. Click natin tong WPS Office dahil yun yung meron ako. Ayan. So, ito na yung form. So, after nyo itong ma-download, pwede nyo na itong ipaprint. Then, after nyo mapaprint, is mag-fill out na kayo dito. Then, take note pala dito guys, is meron naman kayong option kung halimbawa ayaw nyong magpa-print nito. Pwede kayong dumiretso na sa SSS branch at doon kayo magpa-update ng contact information or contact number ninyo. Pero pag once na doon na kayo manghingi ng form, so doon pa kayo mag-fill out ng form at manghingi ng form kung kaya mas magtatagal pa kayo ng konti doon. So, I suggest na mas maganda or mas okay kung halimbawa i-download nyo ito at ipaprint nyo na lang para sa bahay pa lang is meron na kayong form at na-fill out nyo na ito. Para diretso pasa na lang kayo. So, dito guys, kailangan lamang is black ballpen yung pang-fill out nyo dito. Then, dapat naka-capital letter or big letter. So, dito guys, sa pag-fill up naman ninyo, so fill upan nyo lang itong mga information na andito, yung SSS number ninyo, kung kailan kayo pinanganak, kung may tax identification kayo, pero kung wala, wag nyo lagyan. Then, yung pangalan ninyo, apelyido, pangalan, middle name, at yung suffix tulad ng senior, junior, the third, second, yan, yun yung suffix, lagay nyo lang dito. Next is your address. So, dito lagay nyo lang yung address ninyo. Ayan, so yan yung address ninyo. And then the zip code. Dito naman sa telephone number. So, kung meron, lagyan nyo. Kung wala, wag nyong lagyan. Then, dito sa cellphone number or mobile number guys, yan yung lagyan ninyo. Then, your email address. Then, para naman sa may mga foreign address, so lagyan nyo din dyan kung anong country and the zip code. Ngayon, dito na tayo sa data change or correction or updating. So, dito guys, take note na pag once na hindi updated yung cellphone number ninyo kay SSS is kailangan nyo i-update muna.
But then, kung halimbawa hindi nyo naman nabubuksan yung SSS account ninyo, so kailangan ganitong steps yung gagawin ninyo. Pero kung halimbawa naman is may access or na-open nyo naman yung SSS account ninyo, so pwede naman na mag-update kayo ng SSS contact information or cellphone number ninyo through the SSS website or online. So, dito hanapin nyo lang yung F. So, ito na yung F. So, dito sa F guys, may makikita kayong box dyan. So, lagyan nyo ng check yung box ng F. Then, dahil cellphone number ang i-update natin or contact information, itong box na ito yung i-check ninyo. Again, lagyan nyo ng check yung F, box ng F. And then, pangalawa is box ng mobile or cellphone number. Ayan, so lagyan nyo ng check yan. So, dito pala guys, kung halimbawa naman is may update pa kayo, halimbawa hindi din updated yung email address niyo, so lagyan nyo din ng check yung box ng email address. So, sabay-sabayin nyo na kung anong dapat nyo pang i-update dito is i-update nyo na. Kung ano pa yung ipa-update niyo, so lagyan nyo lang check yung mga dapat nyo pang ipa-update. So, halimbawa, mag-update pa kayo ng email address niyo, so lagyan nyo lang ng check yung box ng email address. Ayan, so dahil chinek nyo yung box ng F at yung box ng email at saka yung mobile or cellphone number, so make it sure na yung mobile or cellphone number nyo dito na nakalagay is yun na yung updated or tamang cellphone number ninyo. And then, tama na din yung email address or updated yung nalagay nyo dyan. Dahil ito na yung bagong cellphone number ninyo at bagong email ninyo. So again guys, ito yung steps na gagawin ninyo pag once na wala kayong access sa inyong SSS account online. So dahil may updating of contact information naman, basta may access kayo ng SSS account ninyo. So ayan guys, yan lang yung pipill upan nyo sa first page. Then sa pangalawang page naman, dito naman sa pangalawa is the certification. Dito lagay nyo lang yung SSS number ninyo. Then, kompletong pangalan, signature, at kung anong date. Then, dito sa part 2 guys, so taga-SSS na yung mag-fill out dyan. Then, scroll pa natin pababa. Then, dito pala guys, makikita nyo yung mga requirements na kailanganin ni SSS. For more information, basahin nyo yan. Then guys, pag pumunta pala kayo sa SSS branch, follow the number coding schedule. Ito yung number coding schedule ni SSS. So, kung kayo ay ang huling SSS number ninyo is 1 or 2. So, pwede lamang kayong pumunta doon Mondays. Kung 3 or 4 naman is Tuesdays. 5 or 6 naman is Wednesday. Then, pag 7 or 8, Thursday. Then, pag 9 or 0 is Fridays. Ayan, so itong number na ito is, yan yung huling digit number ng SSS number ninyo. Then, after nyo magpa-change ng cellphone number ninyo guys, is pwede na kayo makapag-register sa inyong SSS account online gamit ang cellphone number ninyo. Basta lang updated din yung email address ninyo dahil doon mag-email si SSS. So, ganun lang guys kung paano ninyo ma-recover or ma-update yung cellphone number ninyo na naka-registered sa SSS account ninyo. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!